Oo, ang balita sa akin ni Ate Annalyn, hindi daw naubos ni Sol yung kanyang food kagabi. So tinapon na lang daw niya kaninang umaga. SDN 28 ang pinapakain ko ngayon dito kila Sol. Pakakawalan ko lang si Sol at para talagang kangaroo. Oh, 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 oh. Sige. Napakawalan ko lang siya para mag-poops. Hindi pa daw nag-poops sabi ni Ate Annalyn. Ayun, ang kanyang pag-ihi ay pang bata pa rin, pang babae. Hindi pa rin niya tinataas yung isang leg niya. Sign of immaturity pa. Sign na hindi pa siya matatawag na sexually matured. Pwede na kaya pang study to? Hindi pa, siguro. Nakawala. Bukas pala to. Come here, Sol. Come here. Here. Come here. Naku, naiwang bukas yung gate. Naku, sino kaya ang gumawa nito? Tumakbo pa balik dun. Pinakawalan ko dito, nakabukas pala yung gate na yon. Grabe, hinahabol ko pa tuloy si Sol. Ate Annalyn, may nag-iwan na naman ng gate doon sa kabila. Nakawala tuloy si Sol doon. Mamaya makakagat ito doon. Hindi ko, sino kaya nag-iiwan doon? Ikaw? Huwag mo iniiwang bukas yun. Oo, delikado. Saan ka pa pupunta? Sinara ko na. Pira. Biglang tumakbo Grabe to si Sol Hindi ko pa kasi natitrain ito. Dapat na-train ko na ito sa mga recall, mga ganon. Wala lang akong time talaga mag-training. At least natawag ko naman. O nakakuha ko naman ng ugali niya. Pero yan, hindi na magpupoops yan. Subukan ulit natin. Come here, Sol. Come on. Subukan ulit natin. Pagka ganun kasi napapagalitan siya. Or nahabol ko siya. Oy, no. O yan, pabalik na naman siya doon. Nawawalang siyang ganang gawin yung dapat niyang gawin. Ay, pambira si Miguel. Nagsuklay ng aso niya, si Lebron. Tapos iniwan yung mga balahibo dito. Ay, Miguel ka. Dapat yan nalagay kagad sa basurahan. Ano, Sol? Come here. Pumasok ka ulit siyan. Ka. Halika dito. Come on. Bas tayo doon. Come on. Alam ko hindi ka pa tapos magpupus ka pa. Okay. Titignan natin kung anong kulay ng poops niya sa SDN 28. Kung madudurog kasi hindi siya sanay sa SDN 28. Malamang durog ito. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo pero durog nga siya, basa. Tapos dark pa rin naman. Well, medyo naglighten siya ng konti kumpara sa SDN 42 poops. At medyo mabaho. Oo, kasi nag-imbalance sigurado ang microflora niya. Guys, kapag ka mabaho ang poops ng aso ninyo, ay hindi po dahil sa dog food yon, usually dahil po yon sa bacteria or mga pathogens. Ang mga bacteria ang nagpo-produce ng mga gases na mabaho kagaya ng H2S. So yung mga bacteria, sila ang naglalabas ng mga mga byproducts na kagaya nga ng mga H2S or hydrogen sulfide na amoy bulok na itlog, yung H2S. So, bacteria po yon, and dahil nga hindi siya sanay sa SDN28, ay expected naman yon, maninibago yung mga bacteria niya sa tiyan niya. Lahat po ng mga bituka natin, pati ng mga aso, ay punong-puno ng maraming bacteria, trillions of bacteria, iba-ibang species. Kaya kapag nagkaroon ng imbalance, ibig sabihin, nanibago ulit yung aso. May mga aso na mabilis, very sensitive sa pagbabago ng diet nila, kagaya ng mga German Shepherds. Pero may mga dogs naman na hindi ganon. And itong si Sol, probably, ganon din siya na sensitive siya sa changes sa diet, kagaya ng nangyari ngayon. So, kapag may change sa diet, yung microflora ng siya nila, naninibago, namamatay yung mga ibang species, yung ibang species naman nagta-thrive. Kaya, kung mag-thrive yung mga species na matatawag na bad bacteria ba, or nagpo-produce ng mga mababahong smell or ng mga gases, ay ganun nga, madudurog yung dumi ng aso ninyo kapag nagbago ng diet. Balik tayo, yung mga observation natin. Day 1 ng pag-SDN 28 nila Sol at Logan. Okay, pasok na ulit, Sol.
Tapos ka na mag-poops eh. Pinakain na pala ni Ate Annalyn itong dalawang ito. Pero kasi maaga pa ngayon. Ang oras ngayon eh, 5 o'clock pa lang. Eh kagabi, late na sila kumain. Parang 11 o'clock na or 12 o'clock. Kaya hindi pa nila nauubos ito. Hindi pa nila oras talaga kumain. Pero kung babalik kay Ate Annalyn yung responsibilidad ng pagpapakain sa kanila, ganitong oras talaga sila kakain. Ayan, titignan ko mamaya pag uwi ko, naka-dry naman sila, hindi naman yan mabubulok. Titignan ko pag uwi, mamayang gabi, kasi paalis ako ngayon. Titignan ko kung sila ay makakaubos ng food nila. SDN 28 yan. Second day nila ngayon, mag SDN 28. At eto, pinakain na nga ni Ate Annalyn kanina, kinain naman nila yung food nila. Ang poops nila nandun, hindi na natin i-focus, no? Pero malambot yung poops nila sa SDN 28 dahil na rin naninibago nga. Pero, ayan, wala na lang laman yung dog dish dito. Wala na rin laman ng dog dish ni Sol. Pero, hindi na dagdagan ni Ate Annalyn yung food nila kanina. Akala niya same lang ng SDN 42. Kaya kailangan ko silang bigyan pa. Dadagdagan ko yung food nila ngayon. Allah, grabe. Oh, anong nangyari? Nangyayari. Grabe. Nakakatawa si Sol, no? Ano, Sol? Buti pa si Logan, no? Chill lang. Dadagdagan namin ang food nila Sol. Tsaka ni Logan, eto. Bigyan pa natin si Sol. Sol, oh. Ano pa? Oo. Lagay mo, ayan, yung kay Logan, lagay mo dyan. Okay. Sige, Sol. Kain na. Oh, ba't nandito pa rin yung sapatos na pinapak ni Sol? Sayang. Yan, kumakain ulit si Logan. Pero si Sol, daming ininom na tubig. Mukhang napagod, kakatakbo-takbo, kakatalon-talon. Ayaw pa niya kumain. Siguro nabusog na. Okay, parang pinakain ni Ate Annalyn kanina pero kulang yung volume nun. Pero okay lang naman kung sapat na sa kanya, wala namang problema. Tingnan natin kung maubos niya yan hanggang mamaya. At si Logan, ayun, dire-diretso naman kumakain pa. Ayun, naubos kagad ni Logan yung kanya. Nagdilig lang ako dito sa paligid. Pero kay Sol, hindi pa rin niya ginagalaw yung food niya. SDN 28. Hintay-hintay lang natin. Baka mamaya-maya pa to sumibog.